hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes. Why? Going abroad. Nung huling hearing, binanggit niya po niya yan. Yes. Nag-start po kami kagad, nagpalagay na po kami ng mga security doon sa mga entrances po ng GenAv. Gaya na sinabi. No sir, I don't need CCTV. Yes, that's helpful. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad na gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si CIQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Walang gadget. Ang gamit cellphone namang, Viber. Titingnan, pakicheck na ito kung itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay, go. Walang CCTV. Hindi sila dadaan sa CCTV. So that's why I'm telling you, I want a processing center. Araw-araw kita patatawagin dito pag hindi ito natupad by end of the year or at least next year. That processing center, dadaan din sa butas ng karayom lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa, especially out of the country, using private or chartered airplane. Gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. How do we know if Grace Go nakatakas na? Sorry, Alice Go. Alam po tayo magkakaroon ng processing center. Ito po ang pinaplano na po namin. Come September 14 po, ay turn over na po namin yung GenAv sa bagong concessionaire po natin. At sino po yun? At ito po yung NNIC, yung New Nairia Infra Corporation, which is composed of San Miguel and Incheon Airport. Nabanggit na po namin doon sa security group nila itong pong issue na ito. Okay. At gagawa po sila ng paraan. At pinag-uusapan na sa lokoyan po namin yung paano namin i-restrictuhan po yung mga entrances sa GenAv area. So habang pinaplano ninyo paano makaset up ng processing center, pinag-usapan niyo paano istiktuhan. Sige nga po, pakibanggit sa akin paano niyo po istiktuhan for the meantime. Ibabanggit ko na po sa Miguel o sa NNIC. Yung po mismo, even while we speak siguro, mamaya may nakaredy ng private plane dyan, papunta ng Hong Kong, papuntang Japan, papuntang China, Indonesia, etc. So pansamantala, ano po yung in place nyo na istiktuhan? Sabi nyo nga po. Mula po nung nag-usap po tayo, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga maigpit na po. At chinecheck na po yung mga passes na pumapasok. So, security guards. Yun po. Okay, ano po yung checking ginagawa po ng security guard? Yung security guard po yan is composed of the Airport Police Department. Okay. And that is backed up by the Philippine National Police. Okay, ano pong klaseng pag-stick yung ginagawa ng mga security guards? Tinitingnan po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa General Aviation Area. Okay. That's one. Yung kanilang mga gamit, chinecheck ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? Sa masamang palad po ay hindi pa po namin umaabot exactly, sa kasamang palad hindi. So, ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando, kaya niyang ipuslit. Ginto, pera. Opo. Yes, sir. So, guys, we will have to discuss this very, very thoroughly. Very, very thoroughly. Yes, sir. How thoroughly would it be, sir? Well, definitely po, when we turn over the aviation. Keep saying we turn over. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan na kayo nagkulang. I want it now. Yes, sir. So, ang gagawin po so tell me something na gusto ko effective immediately as in now o yesterday pa dapat na meron na talagang pag-istikto to make sure na itong mga pasahero sa mga chartered airlines or chartered planes ay nakakapkapan na inspeksyon yung kanilang mga gamit para hindi sila makapagpuslit ng kontrabando. Opo. Sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon ay karamihan po kung hindi po sana isasama ng loob. Hindi ko sasama ng loob. Hindi alam ko po. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga medyo
Mga VIPs po natin nasa gobyerno po. VIP sa gobyerno. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. Well, anyway, Anong pangalan po itong mga taga-gobyerno? Go ahead, mention their names. ibabanggit ko po sa inyo. Bigyan niyo po sa aking listahan kung natatakot kayo. Hindi naman po. It shouldn't be kasi lalo itong mga taga-gobyerno, niluklok sila ng taong bayan tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila, dumadaan sa proseso, dumadaan sa butas na kalayom, tapos itong mga niluklok na mga ordinaryong tao, ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no. It shouldn't be that way.